Napagdesisyonan nga ng magkapatid na magtungo ng Changbai Mountains. At kinabukasan habang patungo ng headquarters sila Yutang ay binilin pa niya kilali na bantayan si Lu Shu, at huwag hahayaan na gumawa ng kahit anong gulo. Pero sinabi naman ng kanyang kausap na nagpaalam na sa kanila si Lu Shu upang magtungo ng Changbai mamayang hapon, dahilan upang mauntog sa gulat si Yutang na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Matapos nga niyang makumpirma na hindi siya nagkamali ng dinig ay sinabi niya na babalik sila ng Luo City ngayon din. Samantala sa ganap na 3 PM sa Luotian College ay napapatanong ang mga ito kung ano ang lesson nila ngayong araw. Hinawakan naman ni Shu ang kanyang salamin at sinabi sa kanyang mga kapwa mag-aaral na ito na ang huli nilang lesson. Sa pag-alis nga niya ng kanyang salamin ay sinabi niya na nais niyang talakayin sa kanila ang patungkol sa naging karanasan niya nang nasa Kamishu siya. Ganun na din ang patungkol sa isang bayani na mahilig sa soybean paste na si Liu Ziyu. Dahil dito ay nagsimulang magkaroon ng haka-haka ang mga estudyante, at napapatanong kung magtutungo ba siya ng Changbai dahil kung ganun ay wala nang magtuturo sa kanila. Meron din naman nagsabi na malamang si Queen Lucy ang 9th Dragnet. Pero sinabihan niya ang mga ito na manahimik muna at makinig sa kanya. Sinabi nga niya na nag-umpisa ang lahat matapos mag-issue ng bounty ang Kamishu sa kanyang ulo, kung saan matapos niyang mapatay si Yashinoji ay ginawang reward ng mga Kamishu ang premium sand. Kaya nagtungo sa kanya si Yutang upang sabihin na kailangan nilang gumawa ng palabas at magkunwari, at ginawa nga nila ang peking kamatayan niya. Matapos nito ay nagtungo siya sa Kamishu upang maging spy, at ito din ang naging kauna-unahan niyang masubukang maging spy, kung saan ay hindi ganun kaperpekto ang naging trabaho niya dahil sa madalas o laging siyang nahahalata o nabibisto ng ibang tao. Habang si Yutang ay iniisip lang naman kung hindi ba alam ni Shu na nakikilala siya ng mga tao dahil sa kanyang ugali, pero dahil nga daw sa binanggit ni Shu ang patungkol dito ay ibig sabihin nito na handa na siyang tanggapin ang responsibilidad. Sinabi nga din ni Shu na mayroon siyang assistant na isang babae ng mga panahon na yon, at isa din siyang pangkaraniwang tao, pero hindi nga daw niya makalimutan ang sinabi nito na mayroon silang mga bagay na dapat gawin para sa kanilang bansa. Dahilan naman upang mapatanong sila Negrito kung bakit masyadong seryoso si Shu ngayon. Pero muli ay sinabi ni Shu na napag-alaman niyang nagbabalak si Hiratsu Takashima na maging A-rank sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa buhay ng mga miyembro nila at Blessed Stones. Kaya naman pumuslit siya sa base ng Kamishu upang nakawin ang mga Blessed Stone, ay mali pala dahil nais lang niyang sirain ang plano ni Hiratsu at nadulas lang ang kanyang dila. Wala nga daw siyang ibang inaasahan ng mga panahon na yon. Isa pa ay hirap din siyang pigilan si Takashima dahil halos A-rank na din naman siya noon, hanggang sa umabot sa punto na sinugod siya ng sandamakmak na mga C-rank. Pero biglang lumabas at nagpakilala si Liu Ziyu at tumayo sa kanyang harapan, hindi nga daw niya maunawaan kung bakit ganun ang naging desisyon ni Liu Ziyu, dahil pwede naman niyang piliin na manahimik at manatiling spy sa Kamishu upang maligtas ang kanyang buhay. Pero hindi nga daw dahil pinili ni Liu Ziyu na magsakripisyo ng kanyang buhay upang mabigyan ng sapat na oras ang ating bida, at ang mga ginawang yun ni Liu Ziyu ay matagal nang gumugulo sa isip ng ating bida. Aminado naman siyang makasariling tao siya, at walang ibang importante sa kanya kundi pera, ang kanyang buhay pala. Pero dahil kay Liu Ziyu ay madami siyang natutunan at na-realize niya na may mga bagay siyang dapat gawin para sa kanilang bansa. Dahil sa mga sinabi niya ay muling nagkaroon ng haka-haka sa mga estudyante at mayroon din nagtanong kung saan siya magtutungo at kung hindi na ba siya magtuturo sa kanila. Iniisip naman ng ating bida na kahit kailan ay baka hindi niya makasanayan ang title na Dragnet, pero kagabi nga daw ay mayroon siyang mga bagay na naunawaan. Ito ay ang hindi mo pwedeng takbuhan ang mga problema mo sa buhay, at para masolve ang lahat ng iyong problema ay kailangan mo itong harapin at tapusin. Lahat ng tao ay may problema, pero kailangan lang natin itong tanggapin at harapin upang masolusyonan. Matapos na siyang makapagdesisyon ay unti-unti namang naalis ang nakapatong sa picture frame ng 9th Dragnet, at nang sinabi nga ng ating bida na haharapin at susolusyonan niya ang problema nila ngayon ay nagpakita din ang buong larawan niya bilang ang 9th Dragnet. Samantala umabot naman agad ang balita sa Kamishu patungkol sa 9th Dragnet, at tinanong nga ni Yaoka kung ano ang nais nilang pag-usapan patungkol sa kanya. Dito ay sinabi ng kanyang tauhan na hinaharap ng Dragnet ngayon ang mga malalaking organisasyon mula sa iba't ibang mundo, kaya pagkakataon na nila upang makapaghiganti lalo na sa 9th Dragnet. Pero sinabi nga daw ni Yaoka na ayaw na niyang pag-usapan pa nila ang patungkol dito,
at tinanong ang kanyang tauhan kung hindi ba sila nakikininig sa kanya. Sinabi lang naman nito na hindi pa din maalis sa kanilang puso ang galit, at kahit panahati-hati ang kamisyo at hamina ang kanilang puwersa ay nabibilang pa din naman sila sa top organizations, kung hindi nga lang daw sa 9th Dragnet ay baka sila na ang nangungunang organisasyon ngayon. Pero nagulat ito nang sabihin ni Yaoka na sa pagkakaalam niya ay mas madami pang pinatay si Hiroatsu Takashima na miyembro nila kumpara sa 9th Dragnet. Sa pananaw nga daw niya ay nakatakda ng mawasak o lumiit ang kanilang organisasyon dahil kay Hiroatsu, kaya para sa kanya ay tinulungan pa sila ng 9th Dragnet na tapusin ang problema nila. Dahilan upang mapatanong ang kanyang tauhan kung wala ba siyang plano na maghiganti sa Dragnet and Snares, lalo na sa 9th Dragnet. Pero pinatigil lang naman niya ito sa pagsasalita at wala nga daw siyang sinabi na napatawad na niya ang Dragnet sa kanilang ginawa. Si Yaoka ang tumatayong leader ng Kamishu magmula nang mamatay ang mga B-ranks na leader nila. Sinabi nga din ni Yaoka na mas importante na harapin muna nila ang problema nila sa kanilang bansa at palakasin pang lalo ang kanilang organisasyon, dahil kung magpapatuloy sila sa paghamon at laban sa Dragnet ngayon ay siguradong mamamatay lang silang lahat. Sabay sinabi na ayaw na niyang makarinig pa ng patungkol sa mga ito at pinaalis ang kanyang tauhan na agad namang sumunod. Sa pag-alis nito ay nakangiti si Yaoka habang tinitignan ang pera na binigay sa kanya ng ating bida bilang sahod niya. Iniisip nga din niya na kinuha ni Lucio ang tuition fee na binayad niya dati pero hindi naman siya tinuruan ng pamamaraan sa espada. Kaya sisiguraduhin niya daw na mananagot ang ating bida sa ginawa niya, sabay inisip kung kailan kaya ulit sila magkikita. Diretso naman ang pagbahing ng ating bida matapos ang kanilang klase, kaya napapatanong siya sa kung ano kaya ang dahilan nito. Halata naman ang dahilan wika naman nila Negrito, at ito nga daw ay dahil sa ang ating bida ang misteryosong 9th Dragnet, at dahil dito ay sigurado sila na madaming nag-uusap patungkol sa kanya ngayon. Sabay tanong kung tinuturing ba talaga niyang kaibigan ang dalawa, at kung bakit nakuha niyang itago sa kanila ang patungkol dito. Pero sinabi lang naman ni Shu na ayaw naman sana niyang ilihim sa kanila ang patungkol dito, at ayaw din naman sana niyang tanggapin ang title at posisyon ng 9th Dragnet. Ang yabang mo naman wika ni Zuan at sinabi naman ni Negrito na malamang sa bukod tanging siya lang ang ayaw maging Dragnet. Pero sinabi lang ni Shu na tigilan na nila ang usapan na yan, sabay tanong kung bakit sila nandito sa kanilang bahay. Sinabi nga nila na malaking tulong ang mabibigay nila sa ating bida kaya kung pwede sana ay isama sila sa Changbai Mountain. Pero sinabi ni Shu na hindi maaari, madami na nga daw ang namamatay sa frontline nila ngayon kaya masyado itong mapanganib. Sinabi nga din niya na maging si Xiaoyu ay hindi niya isasama, sila pa kaya na mas mahina pa kay Xiaoyu. Pero bigla silang nagulat nang bumagsak ang hawak ni Xiaoyu at naramdaman ang kanyang aura, nagliliyab nga ang aura ni Xiaoyu habang binabanggit niya ang pangalan ng ating bida. Na biglang nagtago sa likuran ni Zuan dahilan upang mahagis siya ni Xiaoyu. Habang sinasabi kay Shu na napag-usapan nan Ayla ang patungkol dito, kaya nga daw namili na din si Xiaoyu ng mga babaunin niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na masyadong mapanganib sa Changbai ngayon at mas mainam kung mauuna na muna siya, mas mainam nga daw kung dito na lang muna siya sa kanilang bahay, hanggat hindi sinasabi ng ating bida na ligtas na sa kabundukan. Sinabi nga din ni Shu na iniisip niya ang patungkol sa misteryosong lalaki, kaya mananatili din siya sa dilim habang nasa Changbai siya. Para na din malaman niya kung sila ba talaga ang target nito o si Nieting, dahilan naman upang kumalma si Xiaoyu. Sinabi nga din ni Shu na madali silang ma-expose pag sumama siya, kaya kailangan niyang makinig sa ating bida at manatili muna sa kanilang bahay. Kasabay nito ay sinabi din ni Shu na dapat siyang padalhan lagi ng balita ni Xiaoyu sa kung ano na ang sitwasyon sa nangyayaring labanan. Dahilan naman upang magtaka ang dalawa sa kung paano siya napakalma ni Shu, at kung ano kaya ang sinabi niya kay Xiaoyu upang manahimik na lang ito, pero kung hindi nga daw makakasama si Xiaoyu ay sigurado na wala din silang pag-asa na makasama sa ating bida. Bigla naman silang hinawakan sa balikat, at sinabi na kailangan na nilang umuwi dahil wala siyang oras para sa kanila ngayon, kaya naman tinanong ni Zuan kung aalis na ba siya, dahil ang alam nga daw niya ay bukas pa ang alis nila. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi siya sasabay sa mga magtutungo ng Changbai. Wala pa nga daw silang sapat na impormasyon patungkol sa kalaban, pero ang kalaban ay alam ang lahat ng impormasyon patungkol sa nagiging galaw nila, sabay tanong kung ano sa tingin nila ang mainam gawin sa ganitong pagkakataon. Ang magtago habang inaalam ang patungkol sa kalaban wika naman ni Zuan, pero mali nga daw ito ayon sa ating bida,
dahil ang tamang sagot ay ang maglakad o tahakin ng madilim na landas upang malaman kung sino ang makakaligtas hanggang sa huli. Sabay tawa at iniwan ang dalawa na walang kibo. Samantala kinabukasan ay sinabi naman ni Yutang kay Nieting na patungo na si Shu sa Chiangbai, pero hindi nga daw nila alam kung nasaan na siya ngayon, kaya naman sinabi ni Nieting na magtatalaga na lang siya ng mga tauhan nila upang hanapin ang ating bida. Sinabi naman ni Zhu Jin na sa tulong ng ating bida ay magkakaroon sila ng mas mahabang oras at mapapalakas ang kanilang frontline, kaya mas mainam kung manatili na lang si Nieting sa kanilang base at pangasiwaan ang lahat. Pero mahihirapan nga daw silang makagawa ng solusyon sa ganitong paraan, dahil hindi pa nila alam ang pagkatao ng misteryosong lalaki na nagdudulot ng lahat ng problemang ito sa kanila. Sinabi lang naman ni Zhu Jin na sinira na ni Nieting ang bahay na pamana sa kanya ng tatay niya at siya ding master ni Nieting, sinabi din niya na itong puno na lang daw ng walnut ang natitirang alaala niya sa kanyang ama. Gayunpaman ay sinabi pa din ni Nieting na tumabi siya, at nagkatitigan nga sila. Matapos nito ay biglang natahimik si Zhu Jin at inumpisahan ang kanyang drama, na wala namang epekto kay Nieting dahil pinapaalis pa din siya. Pero ayaw namang pumayag ni Zhu Jin at niyakap ang puno ng walnut, habang sinasabi na sa oras na putulin nito ni Nieting ay hindi siya ipagluluto nito ng pagkain niya sa buong taon. Gayunpaman ay inutusan pa din niya sila Ji Chao na alisin si Zhu Jin sa puno at umpisahan ang pagputol. Agad nga nilang hinawakan si Zhu Jin at sinabi na kailangan niyang tumabi, walnut lang naman yan waka pa nga nila at sinabi na kukuha na lang sila ng ibang puno ng walnut. Pero nagwawala naman si Zhu Jin at sinabi na hindi niya mapapatawad si Nieting, pagsisisihan nga daw ni Nieting ang lahat pag ginawa niya ang kanyang plano. Dahilan upang mapaisip sila Ji Chao kung ano ang meron sa walnut, at naalala nga nila na nawasak ang lahat sa bakuran at bahay ni Zhu Jin pero hindi natinag ang walnut sa puwersa ni Nieting. Pilit pa din namang pinapatigil ni Zhu Jin si Nieting, sinabi nga niya na madami naman sila at may pag-asa pang manalo, kaya hindi niya kailangang isugal ang kanyang sarili, pero wala nga daw sa bokabularyo ni Nieting ang pagiging duwag. Huwag kang makasarili wika naman ni Zhu Jin, sabay sinabi na kailangan pa din niyang pangalagaan ang sword technique ng kanilang pamilya, at hindi niya kailangan na magsakripisyo, pero sinabi naman ni Nieting na naituro na niya ang lahat kay Qingxi. Sinabi nga din niya na hindi kailangang mag-alala ni Zhu Jin, dahil hindi naman niya gagamitin ang bagay na yun pag hindi talaga kailangan, sabay inutusan sila na umpisahan na ang pagputol sa walnut. Dahilan upang maisip ni Zhu Jin na buo na ang desisyon ni Nieting, kaya sinabi niyang kailangan na nila siyang bitawan, dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang pag-aaral ngayon din. Sinabi nga din niya na makakahanap siya ng solusyon sa problema nila ngayon, sabay pinagsaraduhan sila ng pintuan kaya naman agad na pinag-utos ni Nieting ang pagputol sa walnut. Ginamit nga nila ang kanilang mga espada sa puno na halos hindi naman mahiwa ng kanilang espada, iniisip nga nilang para itong bakal sa tigas, kaya sinabi ni Nieting na gamitin nila ang buo nilang lakas. Agad ngang ginamit ni Ji Chao ang buo niyang lakas upang atakihin ang walnut, na naging dahilan ng pagkaputol ng kanilang mga espada, pero hindi nga daw papayag si Ji Chao na hindi maputol ang punong ito ngayong araw. Habang patuloy nga sila sa pagputol ng puno, ay patuloy din sa paghahanap o saliksik si Zhu Jin upang makahanap na sagot sa pamamaraan na kanyang inaaral, iniisip nga niya na siguradong may iba pa silang paraan na pwedeng gamitin. At ilang sandali pa ay masyado naman ang pagod ng mga ito matapos maputol ang puno ng walnut, at napapatanong sa kung anong bagay ang kanilang nakikita. Sa gitna nga ng walnut ay mayroong isang box na nagliliyab o may nag-aalab na enerhiya, pero matapos itong lapitan at hawakan ni Nieting ay nawala ang nakabalot na enerhiya dito, at sinabi na hindi dapat malaman ng iba ang patungkol dito. Nakuha pa nga niyang pan-asa ng box ng buhati niya ito, at sinabi na sayang ang puno ng walnut na punong-puno ng superpower. Matapos nito ay inutusan niyang magtungo sila Ji Chao sa Chiangbai bukas upang alamin ang lokasyon ni Lu Shu. Pero hindi nga daw ganun kadali na hanapin ang ating bida lalo na pag nakihalo ito sa karamihan ng cultivator dahil sa kanyang maskara. Pero sinabi lang naman ni Nieting na agad nilang makikilala ang ating bida pag nakita nila ito. Pag may nakita kayong loko-loko at mukhang pera siya na yun wika pa nga niya. Kaya malamang daw sa mahahanap nila ang ating bida sa ganitong paraan wika naman ni Ji Chao. Habang ang katabi niya ay biglang kinilabutan, at bigla ding nang makyu matapos magpalit ng anyo at sinabing si Nieting lang ang loko-loko, dahilan upang siya ay mabisto, pero may negative points namang nakuha. Agad nga nilang tinanong kung nasaan ang tunay na Wu Jin, at sinabi ni Shu na malamang sa natutulog pa siya.
Habang si Nieting ay tinatanong naman si Shu kung ano ang ginagawa niya dito sa capital, at sinabi nga ni Shu na nagtungo siya dito upang alamin ang kalagayan ni Nieting matapos siyang tamaan ng kidlat. Hindi nga daw niya lubos akalain na matapos tamaan ng kidlat si Nieting ay kailangan pa niyang magpatulong ngayon upang pumutol lamang ng isang puno, sabay sinabi na patungo na siya ng Changbai Mountain. Kaya wag niyang gagamitin ang bagay na nasa box kung hindi naman talaga kailangan. Kahit nga daw hindi alam ni Shu ang laman ng box ay sigurado siyang mapanganib ito, gayunpaman ay siya na daw ang bahala sa kanilang mga kalaban. Bigla naman silang natahimik habang nakatingin sa ating bida at iniisip na nagbago na nga siya. Pero bigla nitong kinuha ang puno ng walnut na puno ng superpower, kaya na-realize nila na hindi pa siya nagbabago dahil wala pa din siyang sinasayang na pagkakataon upang mag-benefit siya sa kahit anong bagay. Pag-alis nga niya ay sinabi ni Nieting na alam na nila ngayon kung paano makikilala ang ating bida, habang iniisip na hindi na mahalaga kahit pakunin niya ang lahat ng kayamanan, dahil ang importante ay handa na siyang tanggapin ang responsibilidad bilang isang dragnet. Sabay tumalikod at iniisip na matinding labanan ang naghihintay sa kanila, habang nakatingin sa kalangitan at hawak ang box na muling nabalot ng superpower. Samantala sa Port Artyom naman, ay sinabi ng Saint sa kanyang kausap na nasa Port Artyom na silang lahat, at hindi ba mas mainam kung magkakasama at magkakaharap sila sa kanilang meeting. Pero sinabi nga ng Bishop na mas mainam na ang online sila mag-usap para sa kanilang kaligtasan, hindi nga daw nila alam ang pwedeng mangyari pag nagsama-sama sila sa iisang lugar at baka biglang sumugod si Nieting upang patayin sila. Duwag wika naman ni Satan na nabasagan ng itlog. Pero hindi naman siya pinansin ng Bishop at sinabing talakayin na nila ang mga dapat nilang pag-usapan. Malamang nga daw na alam naman na nilang lahat ang nangyari sa mga pinadala nilang si rank na individual cultivator sa Changbai Mountain, at pinatay nga ng dragnet and snares ang lahat ng mga ito. Pero kung hindi nga lang daw kinailangan ng Forever Bird na mag-set up ng patibong para kay Nolan K, ay sigurado sanang napatay na nila ang mga si rank sa frontline ng dragnet and snares. Gamit ng dragnet and snares ang lahat ng elites nila sa labanang ito, wika naman ng lalaking umiinom, at sigurado nga daw siya na hindi sila bibigyan ng dragnet and snares ng pagkakataon upang makipagnegosasyon. Kaya sa pagkakataon na maubos ang mga pinadala nilang individual cultivator ay mas mainam daw na ipadala na din nila ang mga elites nila. Pero sinabi naman ni Satan na mukhang pansariling interest lang ang iniisip ng leader ng Linet. Madami na nga daw sa mga miyembro nila ang namatay kahit pa sila ang may control o teritoryo sa lugar na ito, at malamang na nais niyang gamitin ang miyembro ng ibang organisasyon upang makabawi. Sinabi naman ni Hayden mula sa The Oath na sa pagkakataong gumalaw sila ay siguradong lalawak o lalaki agad ang digmaan, kaya napapatanong siya kung hindi ba mapipilitang gumalaw si Nieting pag dumating ang pagkakataon na yon. Pero napag-usapan na nga daw nila ang patungkol sa issue na ito dati. At lahat sila ay nagkasundo na wag munang palakihin ang digmaan, at makikisali lang sila sa labanan kung talagang kailangan na. Sinabi nga din niya na lahat ng mga miyembro nila ay nakagrupo na at gagawin ang lahat upang paliitin at pahinain ang puwersa ng dragnet and snares bago sila sumugod. Sinabi naman ng Saint na hindi ito matatawag na digmaan kung ang mga maliliit na grupo lang nila ang ipapadala, at nais lang din naman nilang malaman ni Nieting na isang bagay lang ang kailangan nila. Ito nga ay ang kayamanan sa Changbai Mountain at hindi ang kalabanin siya. Ginawa na din naman daw nila ang lahat ng makakaya nila upang iwasan ang malakihang digmaan. Isa pa ay nagprotesta na din ang mga pangkaraniwang tao kay Nieting matapos nilang malaman na pwede niyang wasakin ang daigdig, kaya siguradong nahihirapang gumawa ng desisyon si Nieting ngayon, wika pa nga niya. Pero napapaisip nga daw siya kung ano ang magiging desisyon ni Nieting sa huli. Kung ang wasakin ba ang daigdig o tanggapin na lang ang kahihiyan sa buong mundo, matapos nilang atakihin at pagnakawan ng kayamanan ang pinakamalakas na tao sa mundo sa sarili niyang bansa. Hindi na nga din daw siya makapaghintay na makita ang mukha ni Nieting, kaya naman napatanong si Satan at kung ang ibig daw bang sabihin nito ay sigurado na silang hindi gagalaw si Nieting, dahil kung ganon ay pwede na nilang ipadala ang kanilang mga tauhan sa frontline. Sinabi naman ng Bishop na hamak mas madami ang bilang ng kanilang mga tauhan, kaya siguradong hindi sila mapipigilan ng mga miyembro ng Dragnet and Snares. Sigurado nga din siya na matapos nilang mapatay ang mga top cultivator ng Dragnet and Snares ay makukuha nila ang sekretong kayamanan, at doon pa lang din magsisimula ang tunay na digmaan.